Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So, may good news po ako sa inyo mga kakimpaw na tsak ikakatuwa po ng lahat, kaya sana tapusin niyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Maritos. Sabi niya, true po Miss Durs, happy feel ko din ang Kim Pao. Hindi nakakasawa, walang katapusang kilig kahit sa team bahay lang po ako sila nakikita. Tama po kayo dyan, Maritos. Sobrang nakaka-happy at nakakatanggal po ng stress sina Kim and syempre si Paula Avellino. Yung mga pinapakita po nila sa mga supporters at sa mga fans, yun po talaga yung gustong-gusto po ng mga Kim Pao Nation. Yun yung nakakawala po ng stress at pansamantala pong nakakapawi po ng mga problema. Kaya yung mga seniors po, mga kakimpaw na nasa kanilang mga tahanan, lagi po nilang pinapanood yung mga ganap ni Kim and Paula Avellino. Palagi po nilang pinapaulit-ulit na para bang hindi po sila nasasawa. Isang patunay lamang po yun na talaga namang love na love nila si Kim and Paula Avellino. And syempre, sobrang laki po ng naibibigay na kasiyahan ni Kim and Paula Avellino para po sa lahat. Kaya nga po ang aking kahilingan, sana hindi magbago si Kim and Paula Avellino sa isa't isa at sana po lagi rin po silang mga may event katulad po ng nangyari sa Vancouver, Canada, no? Kahit dito mga kakimpaw, pwede po nila yung gawin para po sa mga Kim Pao Nation at sa mga seniors natin na lagi pong nakasubaybay sa mga ganap ni Kim and Paula Avellino. Tuwang-tuwa po ang mga seniors natin, yung may mga edad po na lola natin dyan na nakikinig sa atin, love na love nila si Kim and Paula Avellino. Kaya maraming salamat sa kanila sa suporta at unconditional love na binibigay po nila sa Kim Pao. So maraming salamat sa komento, Maritos. God bless sa'yo at mabuhay ka. At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Helen Santos. Sabi niya naman dito, Diyos ko po, huwag na ninyong intindihin ang mga bashers na mga yan. Mga walang magawa ang mga yan hanggat may nakitang butas, kina Kim at Paulo, hindi na ata nagsasawa ang mga yan. Sa kakasira kina Kim at Pao. May sako na nagpapapansin ang mga yan, wala namang magawa sa buhay, wala na namang pumapansin sa kanila kasi ang kanilang idol, wala nang pumapansin. Bakit baga nila ginugulo pa may asawa ng idol nila, ipinagsisiksikan pa rin nilang idol nila, tahimik na sila, may kanya-kanya na silang buhay. Ano pa bagang ipinaglalaban ng mga bashers na mga yan? Matagal ng panahon na wala na sila, baka kayo lang ang may gusto kay Paulo, kaya hindi kayo makamove on sa buhay ninyo. Naku, hayaan nyo na po yung mga bashers na yan, Ginang Helen Santos. Basta tayo, focus lang kay Kim and Paula Avellino at alam naman natin kung ano po ang status ni Kim and Paulo. Kaya wag na po nating pansinin pa yung mga bashers na yan. Ang gusto lang naman po nila kay Kim and Paula Avellino ay pabagsakin and syempre paghiwalayin. Pero syempre hindi po yan mangyayari dahil kay Paula Avellino pa lang, hulog na po kay Chinita Princess. Kaya hindi na po yan kakawala pa kay Kimi. Saan pa siya makakahanap ng katulad ni Kimi, di ba? Maalaga, mabait, down to earth, bubbly, 'di ba? Kalog mga kakimpaw. Tapos sobrang sweet. Naku, wala nang hahanapin pa si Paula Avellino mga kakimpaw. Na kay Kim Chu na po lahat. So maraming salamat sa mga komento po ninyo at ignore na lamang po ang mga bashers. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan etong panibagong Instagram story ni Gil Rose, ang sister-in-law po ni Chinita Princess. So, ang dami po pala mga kimpaw na regalo po ni Chinita Princess dito po kay Gil Rose na bag. Ayan po, plinex po ni Gil Rose. Sabi niya dito, salamat kaayo Sisi, feeling so blessed. Tinag po si Chinita Princess, new additions to my little bunny collection. So, ayan po, ang dami pala. Tapos meron pang isa, di ba mga kimpaw? Sobrang dami palang regalo or pasalubong ni Kim Chu
kay Gil Rose. Napaka-generous talaga. Samantalang belated happy birthday naman po dito po sa Star Magic Manager ni Chinita Princess na si Joy Lumibao. Binati po siya ni Kim Chu kanina at next nga po ang picture nila na magkasama together. Next topic naman, pag-usapan natin itong Plenex po ni Gil Rose ulit. Yung video po ito 17 hours ago. So, nung kahapon pa to mga kakimpaw, siguro bago umalis si Chinita Princess at Paula Avellino dyan sa Vancouver, Canada. So, nakita kasi natin dito na kumain sila sa isang restaurant. Ang dami ditong food mga kakimpaw. At may nagtatanong nga kung kasama daw ba nila Gil Rose, JP, sina Kim and Paula Avellino dito. So, nakita ko po yung video. Sila lamang po yung kumakain. Wala akong nakitang Kim and Paula Avellino dito mga kakimpaw. And hindi naman sila mawawala ng ganitong ganap na kumain sila sa isang restaurant. Pero hindi lang siguro pinopost, 'di ba? Para sa privacy na rin mga kakimpaw na nagbanding po JP, si Gil Rose, si Kim, and si Paula Avellino. Hindi po yun sila mawawala ng ganap na ganito na kumain sa mga restaurant dito po sa Vancouver, Canada. Samantalang kakapasok lamang po na balita mga kakimpaw para po yan kay Kim and Paula Avellino na big hit daw po sa Canada show. Kumita po ng bonggang-bongga ang ASAP Vancouver at karamihan po sa mga bumili ng ticket ay ang mga Kimpaw fans. Sabi kasi dito sa write-ups ng isang article, Kimpaw big hit sa Canada show, kumita ng bongga. Kumita ng bongga ang Vancouver, Canada show na kasama sina Kim Chu at Paula Avellino. Base ito sa computation ng ilang miyembro ng Kimpawlandia na nanood ng nasabing show. Sa isang source na nakachikahan namin, may halagang 250 Canadian dollars ang ticket ng bawat isa. Sa palitan ang bawat 1 Canadian dollar ay may katapat na 42 sa Philippine peso. May 16,000 capacity ang venue. Pero syempre, hindi naman lahat ng seats ay nagamit. Ibinakante ito dahil sa dead spot mula sa stage. Kung susumahin ang lahat ng ito, lalabas ng kinita sa isang show ay humigit kumulang sa 168 million. At pag isinama pa ang isa pang show, lalabas na higit sa 336 million ang naisako ng producer-promoter. Grabe ang laki nun mga kakimpaw. Sabi pa dito, umaray ang ilang Kimpawlandia members sa halaga ng ticket lalo na ang mga kumuha ng package na 550 Canadian dollars ang halaga. Pero pikit mata ang mga ito dahil may karga itong meet and greet at VIP section. Marami sa mga nanood ng concert ay mga solid fanny ng Kimpaw. May mga supporters ni Kim at gayon din naman si Paulo. Dumagdag sa bilang ng live audience ang iba't ibang fandom ng mga artistang nag-perform sa show. Ang iba galing pa ng iba't ibang states sa US. Tumawid ng border para lang mapanood ang Kimpaw. Hindi naman nabigo sa inaasahang kilig ang Kimpawlandia, US at Canada dahil busog-lusog sa romansa ang kanilang ludi. So grabe mga kakimpaw, hindi po ako makaget over sa 336 million na kinita po ng ASAP Vancouver. At karamihan po sa kanila mga fans po ni Kim and Paula Avellino. Grabe, sana maulit-ulit to kasi very successful talaga ang naging ASAP Vancouver. Congratulations Kim and Paula Avellino and syempre sa mga artistang kasama po sa ASAP Vancouver. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.